So kayo, na nagse-celebrate na si PRRD ay nadala na sa ICC, masyadong maaga ang celebration nyo. Pero sige, bibigay namin sa iyo yan. Bibigay namin sa inyo. Ang aga nyo mag-celebrate. Congratulations. Marami rin hong salamat at pinalabas nyo ang mga tao sa kalsada. Kayo rin ho gumawa nyo. Diba? Sa nagdala sa kanya sa ICC, maraming salamat at pinakita nyo sa buong mundo kung gaano siya kabuting tao. Kung ano siya bilang presidente para lumabas sa kalsada ang mamamayang Pilipino. At hindi lang to sa Pilipinas, all over the world. Diba? Ganun kasimple. Maraming salamat. Pinadala nyo si PRRD sa ICC kasi lumabas sa kalsada ang mga tao. Kung sino man yung advisor ni BBM, thank you. Maraming salamat kasi pinakita mo, ngayon, eto na ngayon, kung political assassination nyo siya sa Philippines and you're trying to portray a certain image about President Rodrigo Roa Duterte to other countries. Thank you for sending him to ICC because pinapakita ngayon ng mamamayang Pilipino na hindi totoo lahat. Binigyan niyo siya ng malaking platform na ipakita kung anong klase siyang presidente, na mahal siya ng mamamayang Pilipino sa buong bansa. Maraming salamat ho sa inyo. Kasi nagkaroon, hindi lang ho to 10, 100, libo-libong Pilipino ang nagtatanggol sa kanya na hindi siya masamang presidente, na tama lang ang ginawa niya. Maraming salamat. At huwag niyo din ho kaming tatakutin. Ikaw konti. Huwag mo kaming sasaywa rin na sa stylan mo kami na, sige, the more kayo mag-rally, the more di makakabalik. Handa ho si PRRD. Again. Handa siya sa anuman. Sinabi niya yan. The more mong katakutin ng mamamayang Pilipino or i-threaten, the more magagalit, baka kayo pa yung mapahamak. Dapat again kayo ang ma-ICC kasi sinusuportahan yung mga kriminal. Yun ang dapat nating hintayin. Sa mamamayang Pilipino, patuloy ho tayong lumaban sa tama. Hindi natin kailangang marahas. Nasa atin ang Panginoon as long nasa tama tayo. Ang Panginoon ho ang mag-guide sa atin. Araw-araw pagising ko, I always pray for discernment. I always pray na bantayan niya ako, ihanda niya ako kung ano man. Pero ngayon, di ba remember nag-post ako, are you willing to die? Because I am. I am. You know, dati, takot ho ako. Pero na-realize ko, no, kapag talagang binigay mo talaga yung sarili mo ng buong-buo sa Panginoon, wala ka na kung takot. Huwag niyong guluhin ang Mindanao. Huwag niyong guluhin ang Mindanao. Magkakasubukan tayo. Diyan sa Muslim, dapat kayo kapwa niyo Muslim, protektahan niyo. Huwag kayong pasisilaw dyan sa mga yan. Gagamitin lang kayo. Pagkatapos kayong gamitin, itatapon lang din kayo. Wala na kayong silbi. Huwag kayong magpapaniwala sa kanila. Huwag kayong magpapaniwala kasi gagamitin lang kayo. And remember, yung posisyon na meron kayo ngayon, temporary lang ho yan. Temporary lang ho lahat. Hindi ho kayo permanente dyan. Tumatanda na rin kayo, ang isipin nyo yung future ng mga anak nyo. Kung paano sila pag nawala kayo. Kung paano sila tatratuhin, kung paano sila mabubuhay. Because based on sa legacy na iiwan nyo. Mga apo nyo, mga anak nyo. Maawa kayo sa apo't anak nyo kasi sila magsasuffer. Diyan sa Mindanao, huwag nyo iboto yung mga leaders na walang paninindigan, na walang prinsipyo.